Isang mapagpalang araw ang aking mainit na pagbati sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa ating daily devotional. Good morning and good day sa lahat. Purihin ang Panginoon. At isa naman pong araw ang ipinagkalob sa atin ng Diyos, araw ng Huwebes. Today is Thursday, December 16, 2021. 10 araw na lamang po ay Pasko na. At habang hinihintay natin ang ilan sa ating makasama, ay samahan niyo po muna ang inyong lingkod sa ating panalangin. Let us pray. O our Father and our God, we honor you, we worship you, we glorify your name. Your name is worthy to receive all the glory, the honor, and the adoration. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings, Lord, na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Salamat sa panibagong kalakasan, salamat sa panibagong buhay, sa panibagong araw na ito. Salamat sa panibagong pagtatagumpay na aming mararanasan, na ipinagkakalob mo araw-araw. Maraming salamat sa kalusugan. Maraming salamat sa lahat ng probisyon. Maraming salamat sa kagalingan na patuloy mong binibigay sa may mga karamdaman at may mga sakit. Salamat sa kagalakan na sa kabila ng aming pong mga sitwasyon, pangkasalukuyang sitwasyon, nandiyan ka pa rin. Kami pinalalakas at inaaliw mo, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin. Kahit na po meron na naman pong panibagong COVID variant, nandiyan ka, nag-iingat sa amin, binabantayan mo kami, at walang sino man sa amin na dadapuan ng anumang sakit karamdaman. Maraming salamat. Tinataas po namin ngayon ang inyong salita na aming tatanggapin sa umagang ito. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. And Amen. Purihin ng Diyos sa lahat ng mga viewers natin. Akin pong in-encourage kayo na samahan niyo po muna ako bago ko po i-present ang topic ngayon. I-share natin itong broadcast na ito sa ating mga Facebook friends. So sige, samahan niyo po ako, mga minamahal. Amen. Praise God. At nang sa gayon, ang mga pagpapalang tinatanggap natin ay matanggap din ng ating mga friendship. Ayan. Kasalukuyan po ang inyong lingkod na nagbabahagi ngayon sa aking mga Facebook friends. Samahan niyo po ako. Ayan. Okay, may isa na lamang at tapos na ako. Ayan. Meron kasi kong 7 groups na binabahaginan itong aking everyday na devotional. Purihin ang Diyos na buhay at Merry Christmas sa lahat. 10 araw na lang ay Pasko na. Salamat sa 132 na 133 na real-time naka-online po ngayon. Siya nga po pala mga kapatid, masusundan nyo rin po ang lahat ng ito, itong mga devotionals, kung meron kayong namimiss o na-miss na kaligtaan na episode, ay masusundan nyo po sa YouTube channel. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. I-type nyo lamang po sa YouTube yan at lalabas po yung ating channel. JLG Space TV. At kung nakapasok na kayo, don't forget to subscribe and also
to press the notification bell para kayo ay ma-notify every time na meron tayong bagong episode. Isa pa po, paki-follow na rin po ang ating Facebook page, Jesus the Living Gospel. Paki-like na rin. At sa darating na December 19, ang ating 18th Foundation Day ng Jesus the Living Gospel Philippines, virtual 18th Foundation Day celebration po yan. Mapapanood niyo po sa ating Facebook page, Jesus the Living Gospel Church o Jesus the Living Gospel. Huwag niyong kaliligtaan na pag napanood niyo po, i-share niyo din upang libo-libo na mga kababayan at mga kakilala ang pwedeng mapagpala din sa ating ministry sa darating na Sunday. Purihin ang Panginoon. Okay. So ipagpapatuloy ko po ngayon ang ating pag-aaral sa Book of Esther. At ang ating pag-aaralan ngayon ay hango sa Esther chapter 4 verses 1 to 17. O 17. Okay? Ulitin natin. Esther chapter 4 verses 1 to 17. At yan po ay 17 verses na babasahin po natin from the NIV. Ang title po ng aking topic ay God's People at Work. God's People at Work. Esther. God's People at Work. Esther chapter 7 verses 1 to, Esther chapter 4 verses 1 to 17. Okay, let's start from verse 1. When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. But he went only as far as the king's gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. In every province to which the edict and order of the king came, there was great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing. Many lay in sackcloth and ashes. When Esther's eunuchs and female attendants came and told her about Mordecai, she was in great distress. She sent clothes for him to put on instead of his sackcloth, but he would not accept them. Then Esther summoned Hathach, one of the king's eunuchs assigned to attend her, and ordered him to find out what was troubling Mordecai and why. So Hathach went out to Mordecai in the open square of the city in front of the king's gate. Mordecai told him everything that had happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her. And he told him to instruct her to go into the king's presence to beg for mercy and plead with him for her people. Verse 9, Hathach went back and reported to Esther what Mordecai had said. Then she instructed him to say to Mordecai, all the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that they be put to death unless the king extends the golden scepter to them and spares their lives. But 30 days have passed since I was called to go to the king. Verse 12,
When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: "Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this?" Then Esther sent this reply to Mordecai: "Go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days. Night and day, I and my attendant will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish." Verse 17, so Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. Esther chapter 4 verses 1 to 17 yung ating binasa, mga minamahal. So patuloy po ninyo i-share ang ating broadcast sa inyong Facebook account. So ito na po ang nangyari nung ibinabana ni Haman ang decree ng hari na pinirmahan ng signet ring, tinatakan ng signet ring ng Haring Xerxes. Isinulat ito sa iba't ibang lengguwahe, conforme kung ano po ang lengguwahe sa region na 127 regions na nasasakupan ni King Xerxes. At nung malaman ito ni Mordecai, siya po ay pinunit niya ang kanyang damit at nagbihis siya ng sackcloth, naglagay siya ng mga abo. Ganyan po ang inilalagay every time na meron pong pagluluksa. At siya ay pumunta sa city at siya ay nag-iiyak at nagngangawa, sabi po sa Tagalog, ng malakas. Pero hindi siya makapasok sa kingdom, hanggang doon lang siya, hanggang sa King's Gate lang siya. Hindi siya makapasok sa palace, I should say. Dahil hindi allowed ang pumasok sa palasyo na naka-sackcloth, ang suot ay sackcloth. So ibinaba na po ang kautusan sa lahat ng probinsya at lahat ng Hudyo na sakop nitong King's Decree sa lahat ng probinsya ay nanangis, umiyak, nag-fasting, umiyak at malakas na iyak sa Panginoon. And many lay in sackcloth and ashes. Nung malaman po ng mga eunuch at mga female attendants na nagbabantay, inassign kay Queen Esther ang nangyayari kay Mordecai, pinarating nila kay Queen Esther. Pinadalhan po ni Queen Esther ito ng maisusuot pero hindi niya tinanggap. So si Queen Esther po ay inutusan niya si Hathach, isa sa mga eunuch na inassign sa kanya, at inutusan na alamin kung ano ba ang nangyayari sa kanyang pinsan na si Mordecai na nagpalaki sa kanya at bakit ganun ang nangyayari sa kanya. So si Hathach po ay pumunta kay Mordecai sa open square sa syudad at inalam niya at sinabi lahat ni Mordecai ang nangyayari. Kasama na ang eksaktong amount ng pilak, 10,000 talents na ipinangakong ibibigay ni Haman sa Royal Treasury para i-finance ang pagkaka-distract ng mga Hudyo. Nagbigay din si Mordecai ng kopya ng text nitong King's Decree sa annihilation ng Israel
na naipublish sa buong Susa para ipakita kay Esther, kay Queen Esther at ipaliwanag sa kanya ang nilalaman nito. At sinabi ni Mordecai kay Esther through Hathach, yung kanyang attendant I should say, na pumunta ka sa presensya ng hari at magmakaawa ka, humingi ka ng habag at magmakaawa para sa iyong mga kababayan. So si Hathach po ay bumalik sa kinaroroonan ni Queen Esther at kanyang nireport. Sinabi ang lahat kung bakit nagkakaganoon si Mordecai. At ang sabi ni Esther kay Mordecai na ibinalik naman ni Hathach uli, na all the king's officials are the people and the people of the royal province know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law. Na pakisabi kay Mordecai, sabi ni Queen Esther, na merong batas sa lahat ng opisyales ng hari at lahat ng mga representante sa royal provinces, babae man o lalaki, na lalapit sa hari sa inner court na hindi siya pinapatawag, merong isang batas ang hari. At ito ay ipapapatay maliban sa itaas ng hari ang kanyang gold scepter at ma-spare ang kanyang buhay. Sabi niya, but 30 days have passed since I was called to go to the king. Kumbaga, ang huling pagpapatawag sa akin ay 30 araw na ang lumipas. So 30 days na hindi pinapatawag si Queen Esther ni King Xerxes at alam niya na hindi siya basta-basta pupunta doon. Nung nakarating kay Mordecai ang lahat ng salita ni Esther na ito, nagpadala rin siya ng sagot. Ang sabi niya, do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay nakatira sa bahay ng hari, ikaw lamang ang maliligtas sa lahat ng Hudyo. For if you remain silent at this time, kasi kung ikaw ay mananahimik sa ganitong panahon, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. Pero ikaw at ang iyong sambahayan ay mapapahamak. And who knows, ito po yung catch, and who knows, but that you have come to your royal position for such a time as this. Sino mag-aakala, no? Sino nakakaalam na ikaw ngayon ay itinalaga ng Diyos sa ganyang royal position sa ganitong oras ng kagipitan. At nagpadala rin si Esther, palitan sila ng mensahe kay Mordecai at ito ang instruction ni Esther. Sige, humayo kayo. Tipunin ang lahat ng mga Hudyo na nakatira sa Citadel of Susa at samahan ako sa aking pag-aayuno. Hindi ako kakain at iinom. So kakain at iinom ng 3 araw, gabi at araw. Ako at ang aking mga lingkod ay mag-aayuno katulad din ninyo. At pag natapos ang 3 araw, when this is done, pag natapos ang 3 araw ng ating pag-aayuno, I will go to the king, sabi niya. Pupunta ako sa hari, kahit na ito ay labag sa batas. Kahit na ito ay labag sa batas. Ang ganda po ng sinabi niya. Kapag natapos na ang 3 araw ng ating pag-aayuno, pupunta ako sa hari kahit ito ay labag sa batas. At kung ako'y mapapahamak, ako'y mapapahamak. Ibig sabihin, sabi niya, and if I perish, I perish. Kung ikapapahamak ko ito, ikapapahamak ko. So humayo si Mordecai at dinala niya sa kanyang mga kababayan ang lahat ng instruction ni Esther, ni Queen Esther sa kanya. Sa verse 14, very catchy din po ang linyahan nitong verse 14.
For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Now, ang tanong ko po sa lahat ng 247 na nanonood ngayon at sa lahat ng mga manunood pa, have you ever wondered why you are in particular job at a particular time? Di ba kayo nagtatanong sa inyong mga sarili, bakit nandiyan ka sa eksaktong trabaho sa particular job na ginagawa mo ngayon sa ganitong particular time din? May layunin po ang Diyos. You may have found yourself caught in the middle of a heated inter-office conflict. Maaring ikaw, kaibigan, ay sa iyong trabaho, sa particular job at sa particular time ngayon, ikaw ay nasa gitna ng isang conflict, inter-office conflict, isang usapin, isang conflict sa inyong opisina o isang conflict sa inyong trabaho. Or you may have been assigned to lead a department that is highly dysfunctional. O maaring ikaw ay itinalaga sa isang trabaho, opisina, departamento, unit o ano man tawag ninyo dyan, na ngayon ay napaka-dysfunctional, parang walang ayos, parang ang kinalalagyan mo ngayon ay isang napakagulong sitwasyon, napakagulong trabaho, napakagulong setup, napaka-highly dysfunctional. Ikaw ba ay nariyan sa kalagitnaan na yan? At bakit ka nandyan? Bakit ka nandyan ngayon sa particular time na ito? Bakit yan ang particular job mo sa oras na ito? Tandaan niyo po mga minamahal, sometimes God places us in situations that seem beyond our capacity to handle. Amen? Maaring o kalimitan, ang Diyos ay inilalagay tayo sa particular, specific situation na minsan masasabi nating beyond our capacity to handle. Inilalagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na ang kapasidad nating i-manage ang ating sitwasyon ay kulang. Pero bakit inilalagay tayo ng Diyos sa ganyang uri ng sitwasyon? It's hard to imagine a more stressful position than Esther's. Diba? Siguro ang consolation diyan ay ganito. Wala nang mas pinakamahirap na sitwasyon kaysa sa sitwasyon na kinalalagyan ni Queen Esther. Kung gaano man ka-dysfunctional ang inyong opisina, gaano man kagulo ang working environment mo, at gaano man kasalimuot ang sitwasyon mo, inilagay ka ng Diyos diyan sa particular work na yan at sa particular time, yung ngayon. Pero gaano man kabagsik, gaano man kahirap, gaano man kasalimuot ang kinalalagyan mo ngayon, wala nang wala nang mas stressful position kesa yung position na kinalalagyan ni Queen Esther, na hindi pa niya na-reveal na siya ay Hudyo, una. Pangalawa ay ang kanyang
mga kababayan, pati siya ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa King's Decree na kagagawan ni Haman na nabuyo itong si King Xerxes para uh, pirmahan, para gawing batas. Pangatlo ay wala siyang akses sa hari para iparating ang kanyang problema sapagkat hindi siya basta-basta pwedeng lumapit o pumasok sa king's presence, sa inner court, unless ipatawag siya. At 30 days na ang nakakaraan, hindi pa siya pinapatawag. So napaka-stressful yung position niya na kung hindi siya gagalaw, kung wala siyang gagawin, ay panonoorin na lang niyang mamamatay siya at lahat ng kanyang mga kababayan. Kung wala siyang gagawin, ay pababayaan na lang na mag-succeed itong scheme, itong evil scheme ni Haman. Kaya kung ano man po ang inyong kalagayan sa trabaho, gaano man kagusot, gaano man kasalimuot ang inyong sitwasyon ngayon, sa eksaktong panahong ito, huwag kayong panghinaan ng loob sapagkat itong pinag-aaralan natin na posisyon ni Queen Esther ay wala nang mas mabigat pa siguro kumpara sa kalagayan ni Queen Esther. Why? Queen Esther rose from obscurity into a position of power and prestige. Di po ba? Si Esther po ay nanggaling sa isang kalagayan ng kawalan hanggang siya ay malagay sa isang posisyon na makapangyarihan at sikat sapagkat siya ay naging reyna ng buong empire ni King Xerxes. Yet, whatever glitz and glamour she may have enjoyed quickly turned to terror when she learned of a plot to kill her people. Ano man po ang saya, kagalakan, kaligayahan na ine-enjoy niya mula sa kanyang kawalan until siya ay mapunta sa position of power and prestige, ay naging position of terror dahil nalaman niya ang plot, ang plano, ang scheme, ang decree ng hari na patayin ang lahat ng kanyang mga kalahi. So si Esther po, si Queen Esther faced a dilemma. Meron siyang kinakaharap na napakabagsik na sitwasyon. So ang tanong dyan should she risk her life, revealing her true identity in order to save her people? Isa sa mga tanong yan. Ilalagay ba niya sa alanganin ang kanyang buhay? Ilalagay ba niya sa panganib ang kanyang buhay? Sapagkat i-reveal na niya ang kanyang true identity na inilihim niya sa panahon ng pagpili kung sino ang magiging bagong reyna. Hindi niya ni-reveal na siya ay Hudyo. So, i-reveal na niya ang kanyang true identity na siya ay Hudyo para iligtas niya ang kanyang mga kababayan. Or, should she preserve her life while her people perished? Dalawa po ang pwede niyang gawin. I-reveal na niya ang kanyang totoong identity para subuking iligtas ang kanyang mga kababayan, or mananahimik na siya at ililigtas na lang niya ang kanyang sarili pero ikapapahamak naman ng kanyang lahat ng mga kababayan. Ang kanyang pinsan na si Mordecai,
he suggested that God may have placed Queen Esther in a position of authority, especially to save her people. Amen? Na ang ipinarating ni Mordecai kay Esther, kay Queen Esther, na inilagay ka ng Diyos sa iyong position of authority para iligtas mo ang iyong mga kababayan. So, parang ganito po ang nais kong iparating sa inyo, mga minamahal. Where you are working is no accident. Kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, kung ano man ang pinagkakaabalahan mo ngayon, kung ano man ang position mo ngayon, kung ano man ang iyong authority na in-exercise ngayon, God placed you for a purpose. Nilagay ka dyan ng Diyos para sa isang layunin. So, una po, where you are working is no accident. Tanggapin mo sa puso mo yan. Kung saan man ako nagtatrabaho, kung ano man ang trabaho ko, kung saan man ang aking opisina, kung sino man ang aking mga katrabaho, inilagay ako ng Diyos sa trabahong ito na hindi siya nagkamali, hindi aksidente. God has placed you diyan po sa trabaho mo ngayon for a purpose. So tanggapin mo, may layunin ang Diyos, bakit ka nilagay sa trabahong yan, sa particular job na yan, sa particular time na ito, dahil merong layunin ng Diyos. Granted, your setting may not be as dramatic as Esther's, but God's purposes are no less significant. Maaring, kaibigan, ikaw na sumusubaybay sa ating pag-aaral, maaring ang iyong setting, ang iyong kalagayan sa trabaho ay hindi naman kasing dramatic nitong sitwasyon ni Queen Esther. But God's purposes are no less significant. You might be in a position to speak the very words a client needs to hear today. Nilagay ka ng Diyos sa isang posisyon, baka kailangan mo magsalita ng mga kinakailangang salita na marinig ng inyong mga katrabaho, marinig ng inyong mga kliyente, marinig ng inyong mga customers, marinig ng inyong mga kasama sa gawain na kailangan nilang marinig ngayon. Ikaw ay gagamitin ng Diyos na kanyang mouthpiece, na kanyang speaker, na kanyang tagapagsalita. Ikaw ang boses ng Diyos. Ikaw ang boses ng Diyos sa iyong mga katrabaho. Diba? And you might mediate a conflict that has been brewing for weeks or months or maybe years. Maaring kaya ka inilagay ng Diyos diyan sa iyong posisyon, sa iyong kinaroroonan ngayon na trabaho para mag-mediate, mamagitan sa isang conflict na matagal nang nangyayari sa inyong opisina, sa inyong trabaho, between your co-workers. Baka inilagay ka ng Diyos diyan para ikaw ang mamamagitan sa mga sigalot na matagal nang hindi naaayos dahil walang nagmamalasakit na ayusin. Dahil maraming ayaw makialam, baka mapahamak sila. Maraming ayaw makialam kasi baka madamay sila. Pero baka nilagay ka ng Diyos diyan para ikaw ang mamagitan sa mga sigalot o problema between iba't ibang mga katrabaho mo o ibang tao. Dahil ikaw lang ang may guts. Dahil ikaw lang ang may tapang. Ikaw lang ang may anointing na gawin yan. No?
So, you might be the one who helps an employee reach her full potential. Pwede din na kaya ka nilagay ng Diyos sa particular job, sa particular time, baka para matulungan ang isang katrabaho o kasama sa trabaho na marating niya ang kanyang full potential. Baka yung katrabaho mo ay wala siyang believe sa kanyang sarili at kaya ka nilagay ng Diyos diyan para ikaw ang makatulong sa kanya na ma-reach niya ang kanyang full potential. The God who has chosen us in Christ for salvation continues to choose us to do His work. Amen? Kaya tayo pinili ng Diyos kay Kristo para maligtas tayo at maipagpatuloy natin ang mga gawain ng Diyos pero tayo ang kanyang gagamitin para magawa ang mga dapat gawin. Amen? So napakaganda po nito, mga minamahal, itong ating pinag-usapan. Hindi aksidente na ang ginagawa mo ngayon, ang trabaho mo ngayon, o kung nasan ka man ngayon, ay accidentally na nandiyan ka lang. Hindi po. Inalaw ng Diyos, lalo na kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Inalaw ng Diyos na nandiyan ka ngayon sa anumang ginagawa mo ngayon, sa particular na job na yan, sa particular time na ito, para maging tinig, maging boses ng Diyos sa kung nasaan ka man ngayon. Amen? I hope and pray na makatch natin, maintindihan natin itong tunay na dahilan kung bakit tayo naroon sa lugar na yon, sa trabahong yon. Sa panahong ito, ang ating alamin ay ano ba ang layunin ng Diyos. Amen? At huwag tayong matakot kung tayo ay inilagay ng Diyos para gamitin niya doon. Be bold, be strong in the Lord. Amen? Ito po ang aking prayer declaration. Sabihin po natin, Sovereign God, thank you for placing us where we are today. Reveal to us how we might be an instrument of your sovereign will. In Jesus, amen. One more time, say, Sovereign God, thank you for placing us where we are today. Reveal to us how we might be an instrument of your sovereign will. In Jesus, amen. And amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. So samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin. Opo, Panginoon, naintindihan namin ngayon na kung anuman ang aming trabaho, saan mo man kami inilagay, na particular job, work, particular position, particular place, particular time, nilagay mo kami dahil meron kang banal na layunin na dapat ma-accomplish namin. Hindi aksidente na naroon kami sa lugar kung saan mo kami nilagay dahil meron kang ipapagawa sa amin. At kami naman ay natutuwang magpagamit sa iyo. Na kahit minsan meron pang malalagay pa kami sa alanganin sa pagtupad nito. Pero dahil ikaw ang alam naming naglagay sa amin at meron kaming papel na gagampanan, hindi kami matatakot. Dahil alam namin na kung paano mo pinagtagumpay si Queen Esther sa kwento na aming diniscuss ngayon, ganun din ang pagtatagumpay na ibibigay mo sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito, ang lahat ng tinanggap namin,
Ino-offer namin ang araw na ito at ang bawat araw na darating. Maraming salamat. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, ngayon po ay December 16, 9 na araw na lang. 9 days na lang, Pasko na. At 15 araw na lang, magpapalit naman na ang taon. So excited po ba kayo sa darating na Pasko? Excited din ba kayo sa darating na taon? Manatili tayong excited sa Panginoon, sa kanyang mga ginagawa. Sa lahat po ng dinadaanan ng bagyo, diyan po sa Pilipinas, si Typhoon Odette ay nananalasa ngayon. Ang sabi nila ay nasa bandang Caraga area. So pinapanalangin natin ang dadaanan ni Odette na siya ay matunaw na, ang bagyong ito ay matunaw na bago pa kumilos sa mga dadaanan niya, ay manghina na siya at tuluyan ng matunaw. Amen. At naibalita din kagabi na confirmed na meron ng dalawang Omicron variant sa Pilipinas. So confirmed na po ng DOH, ng Department of Health diyan sa Philippines, na nakapasok na po ang Omicron variant ng COVID-19 diyan po sa Philippines. Kaya kahit na po 200 plus na lang ang cases natin diyan, ingat rin pa rin tayong pare-pareho. So ito po ang inyong kasama, pinagsamang Hope Hour saka Daily Devotional yung aking ginawa ngayon. At ako po yung nagpapasalamat sa inyo walang sawang pagtangkilik. Ito po si Pastor Rene Alog. At God bless us all and Shalom.